pagkakaginoo sa Praise God, kailangan po natin back-up ang mga bata. Mga bata, anuhin mo na yung cellphone. Tabi mo na yung cellphone. Dahil may kompetensya tayo, lakas ng music nila. Ngayon, kapag medyo lalamya tayo, hindi natin lakasan ang ating pagpupuri sa Panginoon ang naririnig yung music nila. Kaya kailangan mga kapatid, mas lalong mangibabaw ang tinig ng mga anak ng Diyos. Tumayo po tayo lahat. Let us worship the name of the Lord, the name above every name. Wala nang hihigit ng pangalan na ibinigay sa silong ng langit para sa ating kaligtasan, para sa kagalingan ng ating karamdaman, at wala nang ibang tagapagligtas maliban sa ating Panginoon. Kaya dapat ay celebrate natin ang presensya ng Panginoon. Parangalan natin ang Panginoon, itaas natin ang kanyang pangalan, papurihan natin siya mga kapatid, sapagkat yan po ang kanyang inaasahan sa ating pagtitipon. Wala po tayong ibang naihandog sa ating Panginoon, maliban sa ating mga piling, maliban sa ating matatapat na pagpupuri. Ang pagpupuri natin ay hindi po nagmumula sa ating mga labi-laban. Hayaan po natin na mula sa kaibuturan ng ating mga puso lalabas ang matatapat na pagpupuri sa Panginoon. Dahil yan lamang siya mga kapatid ko, nasisiyahan. Ano ba may ganti natin sa ating Panginoon sa buong sanlinggo? Walang hindi po siya mga kapatid nagkait. Hindi po siya natulog. Ang lahat ng panahon, ginugol niya para sa atin upang ikay manmanan, ikay proteksyonan, ikay ingatan. Kaya nararapat lamang mga kapatid, bilang ganti sa ating Panginoon, kailangan naman ibigay din naman natin ang the best na paglilingkod at pagpupuri natin sa Kanya. Sabay-sabay natin palakpakan ang matunog ng Panginoon. Come on, church! Hallelujah! Ipagamit mo naman sa sandaling ito ang ating mga tinig. Sumigaw kayo kung kailangan para ang ating Panginoon na nagbigay sa atin ng buhay, nagbigay sa atin ng hininga, ibabalik natin ang pasasalamat sa pamamagitan ng ating mga pagpupuri. Hallelujah! 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 Purihin ka, Panginoon, dahil ikaw ang nagmamayari sa amin. Ikaw ang nagbigay sa amin ng kalakasan. Ang aming buong pagkatao, Panginoon, sa iyo mo nagmula. Kami nagsisikilos, nagsisigalaw, dahil sa iyong kabutihan na kami binigyan mo, Panginoon, ng buhay. Hallelujah! Purihin ka, Panginoon. Hallelujah! Ngayon lamang, ito po ang tamang panahon para purihin natin ang Panginoon. Hindi pa mga kapatid umabot ng 10 minuto ang ating pagpupuri. Hallelujah! 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 Sa araw na ito, maraming bahagi ang ating pananambahan. Ngunit ang pinakamahalaga na inaabangan ng Diyos ang ating pong matatapat na pagpupuri. Dahil ang Diyos ay tumatahan sa pagpupuri ng kanyang mga anak. Glory, glory, hallelujah! Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Maraming salamat po, Panginoon. Dahil ikaw ang Diyos na kailanman hindi mo po kami iniwan. Ikaw ang Diyos na mapagmalasakit. Ikaw ang Diyos na interesado, Panginoon, sa aming buhay. Dahil gusto mo po kaming gamitin, Panginoon, sa mga huling araw. Lalo-lalo na sa mensahe na aking dadalhin ngayon. Nawa mabuksan ang aming mga kaisipan sa katotohanan ng iyong mga salita. Dahil ang iyong mga salita, Panginoon, nagsasabi na biyaya lamang. Kung kaya nagkaroon kami ng pagkakataong makalapit sa iyo.
Dahil kung hindi dahil sa iyong awat habag, sa iyong biyaya, Panginoon, kami po ay nagpapabilang sa mga hintil. At ang mga hintil ay wala pong kabahagi sa kaligtasan. Ngunit dahil sa iyong biyaya, Panginoon, gumawa po kayo ng paraan na iyong talagang bayan, ikaw po ay tinakwil. Hindi po sila naniwala sa inyo. Kaya naman nagkaroon kami ng pagkakataon para maitututog kami mula doon sa tunay na puno. Kami ay sanga lamang na grafted. Kaya samantalang amin pong pakikinggan ang iyong mga salita, ito nawa Panginoon ang magbibigay ng warning sa bawat isa sa amin na dapat hindi po kami maging kampante sa aming paglilingkod, kundi nararapat na seryosuhin po namin, Panginoon, samantalang mayroon pang panahon na iyo pong itinalaga o nagkaloob para sa amin. Dahil hindi sa lahat ng panahon, ang kaligtasan ay bukas, isasara ang kaligtasan ito at ibabalik doon sa kanyang tunay na anak o tunay na bayan sa mga tubagay ang mga Hudyo. Salamat Panginoon dahil nagkaroon kami ng pagkakataon na makalapit sa iyong presensya. Tanggapin niyo po Panginoon muli ang aming taus-pusong pasasalamat in Jesus' name. One more time, let us worship the name of Jesus. Hallelujah. Mga kapatid, samantalang kayo nakaupo pakinggan ng mabuti ang mga salita ng Diyos na aking babasahin mula po sa aklat ng Romans. Hallelujah. Ay yung mga bata, dito na lang yung mga bata dahil maingay. Dito na lang yan sila. Dito na lang yan sila muna. Yan sila. I-assist niyo sila na kung wala silang ibang ginagawa kung ano man, i-assist niyo sila na mag-behave. Okay, everybody say praise the Lord. Romans chapter 11. Babasahin ko po mga kapatid, simula po sa verses 17 hanggang 25. Ito ang mga salita ng Diyos na ating mapapakinggan. Datapwa kung ang ilang mga sangay nangabalit at ikaw na isang olibong ligaw ay sinasabi sa kanila at ikaw ay naging kabahagi nila sa ugat ng katabaan ng punong olibo. 18. Huwag kang magpalalo sa mga sanga. Datapwa kung magpalalo ka ay hindi ikaw nagkakandili sa ugat, kundi ang ugat ang nagkakandili sa iyo. Sasabihin mo nga, ang mga sanga ay nangabalik upang ako ay makasalig. Mabuti. Sa kawalan nila ng pananampalataya, tingnan niyo mga kapatid, tayo po idinugtong lang. Sabihin natin, dinugtong lang tayo. Alam niyo ba yung grafted mga kapatid, hindi talaga kayo ang tunay na sanga. Hindi tayo mga kapatid mamaya. Ipaliwanag ko mga kapatid kung bakit. Na hindi po dapat tayong mga hintil magpalalo sa ganang ating sarili dahil kinahabagan lamang tayo ng Diyos. Ang kaligtasan, hindi yan para sa atin. Yan ay para sa bayan ng Diyos, sa totoong mga tinawag ng Diyos. Itutuloy muna natin. Palakpakan natin, Panginoon. Hallelujah. Tingnan niyo mga kapatid sa verse 20, mabuti sa kawalan nila ng pananampalataya ay nangabalik sila. So nung nabali ang sanga mga kapatid, nagkaroon po tayo ng pagkakataon upang maitutong mula sa puno
Yung sanga mga kapatid na original na bali. Sino itong tinutukoy dahil sa kawalan nila ng pananampalataya? Ito ang bayan ng Diyos sa mga tuwid, ang mga Hudyo. Kaya nga sabi ng Biblia, ako ang naparito sa aking bayan. Dapat hindi nila ako tinanggap. Diba? Naparito siya sa kanyang sariling bayan. Hindi nila tinanggap. Kaya salamat na lang mga kapatid. Dahil sa kanilang kawalan ng pananampalataya, nagkaroon po tayo ng pagkakataon upang makalapit sa Diyos. Palagpakan natin ang Panginoon mga kapatid. Sapagkat kung hindi na pinatawad ng Diyos ang mga talagang sanga, ang original. Grabe ano? Mabagsik ang Panginoon. Kaya hindi talaga tayo mga kapatid magmalaki. Amen? Magpasalamat tayo dahil naging kabahagi tayo sa kaligtasan ng ating Panginoon. Pero nakikita po natin mga kapatid, para bagang hindi pinahahalagahan ang kaligtasan inalok ng Panginoon, o kung nasa atin man, para bagang kampante ang mga anak ng Diyos na hindi talaga siniseryoso ang paglilingkod. Pero tuloy natin. Ang sabi nito mga kapatid, verse, sapagkat kung 21, kung hindi nga pinatawad ng Diyos ang talagang sanga, ikaw man ay hindi patatawarin. Mas ganda nga ang kabutihan at kabagsikan ng Diyos. Ang kabagsikan ay sa nangahulog, datapwat ang kabutihan ng Diyos ay sa iyo. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Nangahulog sila. Mga kapatid, nagkaroon tayo ng pagkakataong mailapit sa Kanya. Kung mamamalagi ka sa Kanyang kabutihan, sa ibang paraan ay ikaw man ay puputulin. Ay sila man kung hindi magsisilagi sa di pananampalataya ay mga kakasali sapagkat makapangyarihan ng Diyos upang sila'y isanig na muli. Wala talaga tayong magagawa mga kapatid. Kung ibabalik uli ng Panginoon ang kaligtasan sa mga Hudyo, sorry na po. Sorry na po tayo mga kapatid. Wala po tayong magagawa. Ibabalik pala ito. Isa sa uli. Mamaya, malaman ninyo. Sabi rito, sapagkat kung ikaw ay pinutol doon sa talagang ulibong ligaw at laban sa kaugalian ay isinanib ka sa mabuting punong ulibo, gaano nga ang mga ito na mga talagang sanga, na mga kakasanib sa kanilang sariling punong ulibo. Last verse, 25. Sapagkat hindi ko ibig mga kapatid na di ninyo maalaman ang diwagang ito. Baka kayo'y mga mamarunong sa inyong sariling mga haka na ang katigasan ng isang bahagi ay nangyari sa Israel hanggang sa pumasok ang kapunuan ng mga hindi. Panginoon, nawa mabuksan ang aming mga kaisipan kasama ng aming mga puso na maantig ang aming damdamin sa iyong mga salita upang ito ang maging daan na dapat namin seryosohin sa mga huling araw ang paglilingkod namin sa inyo. Salamat po o Diyos sa iyong mga pangungusap sa pamamagitan ng iyong makapangyarihang salita. In Jesus' name, palagpakan po natin isang sangka. Hallelujah. Once again, let us clap our hands to the Lord. Dapat po nating malaman ngayong tanghali mga kapatid
na mayroon lamang tatlong uri, tatlong klaseng tao dito sa mundo. Uno, ito ang mga tawag ng Jewish people o mga Hudyo, mga kapatid. Itong mga Hudyo, ito po ang mga lahi ni Abraham. Ang sabi ng Biblia, mga kapatid, na si Abraham ang ama ng pananampalataya. Kaya, ang lahi ng mga Hudyo mula kay Abraham, Isaac, and Jacob. Now, tayo sa mga Hudyo, mga kapatid, pakinggan ninyo ito, mga Hintil, Gentiles. Hudyo lamang ang mga lahi ni Abraham. The rest, sa buong sanglibutan, mga kapatid, ang tawag niyan, Hintil. Alam niyo ba, mga kapatid, kung babasahin natin ang banal na kasulatan tungkol sa mga Hintil, walang Diyos, masasama. Kung meron ng Diyos na kinikilala, maraming Diyos. Ang mga Hintil, mga kapatid, itinuring ito ng mga aso. Hindi ito kabahagi sa kaligtasan ng Diyos. Pangalawa, hindi. Ang pangatlong po, mga kapatid, na uri ng tao sa sanglibutan, yung tinatawag na Iglesia, mga sumampalataya na bautismohan sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo at tumanggap ng kanyang banal na Espiritu. Acts 20:28, ang sabi roon, mga kapatid, na ang Iglesia ay binili ng sariling dugo ng Diyos. Iglesia. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya, kung hindi po, mga kapatid, nagkatawang tao ang Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, wala po tayong pag-asa. Sabihin natin, wala po tayong pag-asa. Wala po tayong pag-asa. Hindi po tayo makapagmamana ng buhay na walang hanggan. Dahil ang itinuring po ng Diyos na kanyang bayan, walang iba kundi ang mga Israelites, ang mga Jude. Now, alam po ba ninyo, mga kapatid, ng ang orasan natin, hudyat, para makita natin, hindi man natin matitiyak kung anong oras, anong panahon, anong araw, anong buwan, paririto muli ang ating Panginoon. Pero ang sabi ng Biblia, tingnan ninyo ang Jerusalem, ang Israel. Hindi ba, mga kapatid, kuminsan, parang excited tayo makakita ng sa December, diyan sa plaza, may fireworks. Ang dami, mga kapatid, ang ganda ng nakikita natin. Pero ngayon, siguro kung sinusubaybayan, tinitingnan natin sa yung ating mga cellphone, mga kapatid, hindi na tayo magantay pa ng December makita ng fireworks dahil mga missiles na. Grabe ang mga missiles, mga kapatid. Ang labanan ngayon hindi na sa pamamagitan ng tabak, hindi na sa pamamagitan ng pana. Nakakatakot talaga, mga kapatid, sa panahon natin ngayon. Dahil, hindi lang missiles, baka mga nuclear pa, ay pwedeng pulbusin ang isang
lugar, mga kapatid. Naku, makita natin pauulanan ng hindi lang 100 missiles, mga kapatid. At saka meron namang sinasalubong naman, mga kapatid. Now, talagang ang hula po, mga kapatid, ay hindi po natin may kakaila na talagang nasasaksihan na po natin na talagang nagaganap na po ang sinasabi ng banal na kasulatan. Kapag kanakukog na, ibig sabihin pag napalimutan niya ang bayang banal sa makapagbagal ang Jerusalem, hudyat na po yan, mga kapatid. Hudyat na po yan. Hindi po matitiis ng Panginoon na hindi niya tutulungan ang bansang Israel. Nakapagtataka, mga kapatid, napakaliit na bansa, pero hindi magapi-gapi, pinagtutulungan na, pero nandyan ang kamay ng Diyos sa bayang banal. Kaya nga nakita nila, mga kapatid, na meron yung si Arkanghel Miguel, mga kapatid, na talagang ang mga Hudyo, grabe, mga kapatid, ang kanilang paniniwala na sabi nila, hindi kami pababayaan ng Diyos. Merong mga anghel na aalalay sa amin. Dahil kapag umalalay ang anghel, mga kapatid, katulad doon sa nangyari kay King Josaphat, ang isang anghel, mga kapatid, isang anghel lang, ilan ang pinatay ng isang anghel? 175,000. Isang anghel lang yan. Ngayon, kaya nakikita natin, saksi ang ating mga mata sa mga nagaganap ngayon. Hindi pa natapos-tapos ang Russia at saka Ukraine. Ito na naman Israel, mga kapatid. At ang itong Israel pinagtutulungan. Hallelujah. Hindi ba tayo, mga kapatid, medyo magising sa katotohanan na kung si MacArthur, mga kapatid, ay shall return, babalik din ang Panginoon. Ngayon kung babalik ang Panginoon, saan tayo pupulutin? Handa na po ba tayo? Seryoso na po ba ang ating paglilingkod sa Panginoon? At ang masaklap ay ito pa, mga kapatid. Sinabi ko kanina na ang tanging bayan ng Israel, ang tanging bayan ng Diyos ay ang mga Hudyo. Everybody say praise the Lord. Pero dahil tinakwil nila ang ating Panginoon, hindi nila sinampalatayanan, mga kapatid. Doon tayo nagkaroon ng pagkakataon na maitututong, bagamat hindi tayo ang tunay na anak, nagiging mga anak tayo. Hallelujah! Sa pamamagitan ng pananampalataya. Palagpagan po natin ang ating Panginoon. Oh, hallelujah! Kaya, napabilang tayo, mga kapatid, sa ating panahon ngayon, palibhasay, bukas pa ang biyaya ng Panginoon. Hindi pa nakasara ang kaligtasan para sa mga anghel. Para baga, sa panahon ni Noah, mga kapatid, samantalang bukas pa ang arka, malaya na pumasok ang mga tao. Datapot ng maisara ng arka, palibhasay, hindi po si Noah ang nagsara. Ang Diyos na po ang nagsara, mga kapatid. Kapag ang Diyos po ang nagsara, walang sino mang makapagbubukas. Amen? Now, hindi po natin alam, mga kapatid, dahil ang sabi dito, may bilang lang pala talaga ang mga hindi. At kung mapuno na, kumplito na ang bilang ng mga hindi, mga kapatid, pasensyahan na lang tayo. Wala na tayo. Nakakatakot pala. Hindi naman tayo Hudyo. Kinaawangan lang tayo ng Panginoon. Hindi tayo. Pag natapos na puno na yan, nakumplito na ang bilang, dahil may bilang, Diyos lang nakakaalam, hindi pinahayag ng Biblia kung gaano karami ang bilang ng mga hintil. Basta sinabi ng Biblia, the fullness of the Gentiles. Pag napuno na, ibabalik muli
ang kaligtasan sa Israel at ang lahat na tumawag sa pangalan ng Panginoon ng mga Hudyo maliligtas. Pero ang nakakatakot tayo mga kapatid. Kaya samantalang ito mga kapatid sa ating panahon, binigyan pa tayo ng palugit ng Panginoon. Binigyan pa tayo mga kapatid ng panahon. At dapat ang panahon na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon, mag-isip na po tayo. Everybody say praise the Lord. Hallelujah. Ang sabi po ng Biblia mga kapatid, sa pagkapanahonan ng biyaya at saklaw pa tayo ngayon, na kapagka ang tao sa ngayon, maging sino ka man, ano man ang iyong lahat ng sumampalataya ko sa ating Panginoon, meron ang pagkakataon na maligtas. Wala po siyang itinatangin sa ating panahon. Darating ang panahon na ang kaligtasan ay ipabalik sa Israel, ipabalik sa kanyang tunay na bayan, sa mga bagay. Ang mga Hudyo, wala na ng pagkakataon ng mga hinggil. Palakpakan po natin po. Wala na. Kaya ngayon, bukas pa. Walang Hudyo, walang Griego, walang alipin o laya, babae o lalaki, bata, matanda, lahat mga kapatid, iisa sa ating Panginoon. Kung ang sabi sa Galatians 3:27, for as many as have been baptized into Christ have put on Christ. Ang sino man nangabautismohan sa pangalan ng Kristo, ibinihi si Kristo. Wala ng Griego, wala ng Hudyo, wala ng Hintil, wala ng alipin o laya, babae, lalaki. Ang lahat ay iisa kay Kristo. Hallelujah! Bukas pa mga kapatid ang pintuan ng kaligtasan sa lahat. Kaya samantalang bukas pa po ang biyaya, ano ang gagawin ng mga anak ng Diyos? Dapat samantalahin po natin ang pagkakataon ito, lalo-lalo na sa ating mga kapatid bilang mga hintil. Dahil darating po ang sandali na ang kaligtasan ibabaling na sa mga Hudyo. Wala nang kaligtasan ang mga hintil. Wala na. Dahil ang mga hintil, mga kapatid, kaaway ng Diyos. Dahil ang mga hintil masasama, ang mga hintil kumikilala ng maraming Diyos at hindi po nagugustuhan ng Diyos na ang tao na kanyang nilikha kumilala pa ng ibang Diyos ng maraming Diyos maliban sa Kanya. Everybody say praise the Lord. Alam po ba ninyo ang dahilan kung bakit? Hindi talaga tinanggap ng mga Hudyo. Sa ating panahon mga kapatid, sa 100%, parang mahigit lang 1% mga kapatid ang mga Christian naman Hudyo. Pangalawa, ang mga Muslims mga kapatid. Pagkatapos ng Judaism, mga Hudyo mga kapatid, 70%. Pero ang Christian konti lamang. Bakit? Talagang kung ano ang nakasulat sa Biblia, ay talagang matutupad yan. Magaganap mga kapatid kung ano ang sinasabi ng banal na kasulatan. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Dalawang dahilan mga kapatid kung bakit tinakwil at hindi po nila tinanggap ang ating Panginoon. Una, dahilan ito. Hindi nila matanggap na ang Panginoong Jesucristo ang Mesiyas. Dahil ayon po mga kapatid sa aklat ng Judaism at maging doon sa hula na ang Mesiyas, siya po ang pagkakaisahin po ang lahat ng mga tao, yung mga baril, yung mga
mga pandigma, mga kapatid, hindi na dapat yan, hindi na dapat yan ang ika nga umusbong dahil ang Mesiyas na kanilang pinaniniwalaan, siya po ang prinsipe ng kapayapaan, pag-isahin ang lahat ng mga bansa, mapayapa ang lahat. Paano mo makumbinsi ang mga Hudyo sa tunay na nangyayari sa sanglibutan? Nagkakaisa ba ang lahat? Nagpapalisahan mga kapatid, nag-iimbento ng mga nuclear, kung ano-ano mga sophisticated na mga gamit, mga pandigma mga kapatid na kung pwede lang lusawin ang mundo, katakot-takot. North Korea, grabe. Lahat halos ng mga gambulahang mga bansa, mga kapatid, mayroong mga nuclear power yan, may mga nilibing yan sila pagdating ng panahon, mga kapatid, pagkawalan yan. At tama ang sabi sa banal na kasulatan, na ang sanglibutan ito, hindi ito katulad ng dati, na ito po ay ginunaw sa pamamagitan ng tubig. Ngunit sa ating panahon, hindi na po tubig ang gugunaw sa sangkatauhan, kundi ang sanglibutan ay lulusawin sa pamamagitan ng mga nuclear powers, mga missiles na yan. At di ba, nakita natin mga kapatid, ang Iran, yung kanilang mga missiles, parang pinwheelers ang kinargahan sa isa lang. Kalaki-laki. Pagkatapos mga kapatid, palilin pa rin yan. Gaano kaya ang lawak ng pinsala ng pinwheelers ang nagdadala? Mabuti lamang mga kapatid kung kariton lang ang dala niya. Pinwheelers. Tama ang sabi ng Biblia na ang sanglibutan ito nakalaan sa apoy. Hallelujah. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Pero salamat na lang sa ating Panginoon, mga kapatid. May magandang balita. Everybody say, magandang balita. Dahil ang mga hindi na sumampalataya sa ating Panginoon, mga kapatid, nagkaroon po ng pagkakataon upang idugtong sa tunay na puno na bali ang sanga, ikinabit tayo. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Amen. At hindi ba ninyo, hindi ba ninyo nalalaman mga kapatid na tayong mga mananampalataya? Di ba sinabi ko kanina sa inyo na ang mga Hudyo, sila ang lahi ni Abraham. Amen. Pero ang good news, sabi ng Book of Galatians, na ang sinumang nasa pananampalataya, mga anak ni Abraham, mga kapatid, nakabahagi po tayo ng kaligtasan dahil tayo po ay naniwala mga kapatid sa ating tagapagligtas na walang iba ang ating Panginoong Jesucristo, na siya po ang pinakahihintay ng marami na looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Ang sabi niya, mga kapatid, sa Titus 2:13, waiting. Ano yan? Looking for the blessed hope. Ano? Looking for the glorious Looking for the glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ. Yan mga kapatid ang ating inantabayanan ngayon, ang pagparito ng ating Panginoon, dahil ang mga anak ni Abraham sa kapanahunan ng dispensation of grace, panahon po ng biyaya, mga kapatid, naging kabahagi po tayo ng kaligtasan. Ang sabi po ng banal na kasulatan kanina sa Galatians, na wala ng Hudyo, wala ng Grego, wala ng alipin o laya, tayo ay isa kay Kristo, at ang mga na kay Kristo, mga anak ni Abraham. Ibig sabihin mga kapatid, sa ngayon, napakalaki po ang ating privilege. Hallelujah! Dahil ang tinatanggap ng Panginoon na kanyang bayan ay ang kalahi ni Abraham. Pero dahil sa pananampalataya, naging mga anak tayo ni Abraham at naging kabahagi tayo mga kapatid sa kaligtasan. Amen!
na inihanda ng ating Panginoon. Praise God. Salamat na lang mga kapatid. Dahil sa kanyang pagkatawang tao, siya po mga kapatid, nabayubay sa krus, namatay, dumanang ang dugo, at salamat sa ating Panginoon. Dahil yun po ang nagiging pintuan mga kapatid na nagkaroon po tayo ng pagkakataon tayo po ay makapasok. Kaya sabi nga ng Hebrews, how shall we escape if we neglect so great salvation? Wow! Hallelujah! Ang kaligtasan sa kapanahonan ng biyaya, inaalok sa lahat mga kapatid. Ano kaya ang magiging kahihinatnan ng mga tao ayaw mga kapatid tumanggap sa kaligtasan, ayaw maniwala at tanggapin ang ating Panginoon na siyang ating tagapagligtas at iisang Diyos. Hallelujah! Everybody say praise the Lord! Praise the Lord. Amen! Kaya yan po ang isang nabanggit ko kanina na merong dalawang dahilan kung bakit hindi matanggap ng mga Hudyo ang ating Panginoon, dahil mali ang kanilang pag-akala mga kapatid sa darating na Mesiyas. At ayon pa sa hula sa prophecy mga kapatid, mayroon palang dalawang bundok. Ang pagkakamali ng mga Hudyo, ang nakita nila yung malaking bundok na kagad na kung saan pag bumalik po ang ating Panginoon sa tinatawag na millennial kingdom mga kapatid, praise God, iyan po ang talagang 1,000 napakalaking kapayapaan. Wala na pang gulo yan mga kapatid, wala nang kaguluhan, wala nang kasamaan. Dahil si Satanas ay binulid doon po sa kailaliman. Binilan po siya sa loob ng 1,000 taon. Inaasahan nila na ang Mesiyas, siya po ang mag-unite sa lahat ng mga tao at maging mapayapa ang mundo. Pero ano ang nangyari? Dahil ang nakita nila yung malaki, meron pa palang maliit na mundo na kung saan ang unang pagparito, the first advent of Christ, mga kapatid, ipanganak siya sa sabsaban. Ang kanilang nakita, darating siya ng hari ng mga hari. Kaya gano'n na naman na hindi talaga mapaniwala ang mga Hudyo na siya ang Mesiyas. Pangalawa, ang mga Hudyo mga kapatid, talagang sila talaga ay in-educate, talagang ikinintal talaga sa kanilang isipan. Isang napakalaking obligasyon ng magulang sa kanilang mga anak, na ituro talaga mga kapatid. Pagising mo sa umaga, pagbangon mo, paghiga mo sa gabi, bago matulog, ano ang laging pinaparecite ng mga Jewish people sa kanilang mga anak, mga kapatid? Ang lahat ng mga Jewish people talagang doctrinated talaga sa tinatawag, sila talagang tinatawag na ano tawag ito? Masasabi natin mga kapatid na talagang believer of one God. Iisa lang talaga ang pinaniniwalaan nilang Diyos. Yan talaga ang doktrina ng mga Hudyo mga kapatid. Kaya ang pinakamalaking kasalanan ng mga Hudyo, kapag sila'y sumamba o naniwala sa ibang Diyos, yan ang pinakamalaking kasalanan nila. Dahil ang kanilang bata mga kapatid, pinare-recite na, "Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord. And thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul, with all thy mind." Pinare-recite niya. Kaya nainkintal talaga sa kanilang isipan mga kapatid, na meron lang talagang iisang Diyos. Ang mga hintil, mga kapatid, maraming Diyos na kinikilala. Kaya papaano makumbinsi ang mga Hudyo na Diyos si Kristo? Dahil ang kanilang pinaniwalaan, isang Diyos lang. Paano nila tanggapin? Kung
the universe. Yun ang kinikilalang isang Diyos. Pagkatapos, mayroon pang lumitaw na ibang Diyos. Ang kanilang paniniwala, dalawa na ang Diyos. Hindi mo sila makumbinsi niya. Ngayon, kinutya pa nga nila ang Panginoon. Sino ba ika? Di ba? Anak ika ng alwagi yan? Anak ng karpintero? At ang kanilang mga kapatid na sa atin? Kaya hindi sila makumbinsi, mga kapatid. Kahit sinabi ng ating Panginoon, I am my Father, Adam. Sino ba nagtangka na patayin ng ating Panginoon? Mga Hudyo. Nung sinabi niya, I am my Father, Adam. Dahil hindi po pwede, mga kapatid, na meron pang ibang Diyos, liban sa Ama na kanilang sinasamba. Pagkatapos, sinabi ni Kristo, ako at ang Ama ay isa. Nagalit ang mga Hudyo. Dahil hindi mo sila mapaniwalagan, blasphemy yan sa kanila, pamumusong yan. Anong sinabi sa mga susunod na talata? At nagsidampot nga sila ng mga bato upang patayin si Kristo. Anong sagot ng ating Panginoon? Sa alin ba ganun ako pabatuhin? Yan ang tanong ng ating Panginoon. Ang sagot naman, dahil hindi sila naniniwala na si Kristo at ang Ama iisa, ang sabi ng mga Hudyo, hindi kayo sa mabubuting gawa, kaya ikaw ay aming babatuhin. Dahil ikaw bagamat tao, nagpapanggap ka ng Diyos. Doon galit na galit ang mga Hudyo. Kaya yun ang dalawang bagay kung bakit hindi na matanggap ang Panginoon. Itinakwil nila, pero praise God, salamat naman. Dahil nagkaroon tayo ng pagkakataon. Dahil kung tinanggap nila, wala tayo dito. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Hindi tayo nag-worship dito, mga kapatid. Dahil ang utak natin, hindi paglilingkod sa Panginoon. Lagi na lamang masama ang ating iniisip parati. Dahil ang mga hintil, mga kapatid, walang Diyos at talagang pinuposes ng demonyo. Masasamang gawain. Hallelujah. Pero salamat, mga kapatid. Dahil kanilang itinakwil, hindi nila sinampalatayanan at tayo ang sumampalataya. Tayo ang tumanggap. Pero huwag tayong magmamaguri, huwag tayong maghambog, huwag tayong magmalaki. Diba binasa natin, magtatapos na ako. Diba binasa natin kanina? Na kung hindi ka pinatawad ang sariling sanga, ano pa kaya, mga kapatid? Yung ligaw, yung hindi ka talagang sariling sanga, pero dahil sa kanilang kawalan ng pananampalataya, nabali ang sanga. At kung nabali ang sanga, tayo na mga hintil ang idinugtong. Dahil tayo ang sumampalataya sa Kanya. Katulad na Syrophoenician woman, sabi niya, sabi ng Syrophoenician woman sa ating Panginoon, sabi niya, hindi ako naparito sa mga aso, kundi sa aking mga anak na Israel. Anong sabi ng babae? Opo, Panginoon. Ang aso, mayroon din namang karapatan na kahit mumuman lamang na mahulog sa dulang. Grabe, no? Kahit aso may karapatan din. Grabe naman nga ang Panginoon sa pananampalataya ng babae. Opo, Panginoon. Hindi niya dininay na aso siya. Pero ang sinabi niya lang, opo, Panginoon. Ang isang aso may karapatan din naman kahit mumulang nahulog sa dulang. Kaya ang pagkain para talaga sa kanyang mga anak. Hindi para sa mga aso. Doon na ang tigang damdamin ng Panginoon. Everybody say praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Everybody say praise the Lord. Kaya po, mga kapatid, huwag tayong magmako. Dahil ang dispensation of grace, hindi pala ito, mga kapatid, mayroon palang tinatawag na katapusan. May panahon pala talaga, pag napuno na, nakumpleto na ang bilang ng mga hintil, isasara na.
ang kaligtasan para sa atin. Ibabalik na sa audio. Ngayon, ano ang mangyayari sa atin? Pero, thank God, dahil kung seryosuhin natin ang paglilingkod sa ating Panginoon, mga kapatid, diba, mayroong ipinangako sa Iglesia. Anong pangako ng Panginoon sa kanyang katawan? Si Kristo ang ulo, ang katawan ng Iglesia. At ang kanyang ililigtas ng katawan, ang Iglesia. Palakpakan natin siya, mga kapatid. Ikaw at ako ay kabahagi sa Iglesia. Sa makatuwid bagay, ang katawan ng Kristo. Ang kanyang ililigtas, mga kapatid, sa tinatawag na rapture. Of course, ang Iglesia, ang katawan, ang mga believers, ang mga anak ng Diyos. Everybody say amen! Hallelujah! Sa makatuwid, kung nakikita na natin ang mga palatandaan, hindi ko sinasabi, mga kapatid, bukas makalawa, pero ang sabi ng Biblia, pag nangyari ng mga bagay na ito, itingala nyo ang inyong mga mata sapagkat nalalapit na ang inyong katutusan. Sa makatuwid, mga kapatid, hindi natin alam. Any moment, any time, babalik ang Panginoon. Kung hindi matigil-tigil ang gera sa Middle East, sa Israel, at kukubkubin niya ang mga bansa, mga kapatid, laban na sa Israel, sa makatuwid, yan ang mudya. Baka patutunugin na ng Panginoon ang trompeta para ang kanyang mga anak, ang mga nasa ilalim ng biyaya na naging kabahagi ng kaligtasan dahil sa kanilang pananampalataya at pagtanggap sa ating Panginoon bilang tagapagligtas. Wala ng Hudyo, wala ng Grego, lahat, mga kapatid, sa panahon ng biyaya, pag tumunog ang trompeta ng Panginoon, tayong lahat ay sasalubong sa Panginoon. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya ito, mga kapatid, baga mind opener sa bawat isa sa atin. Na baka inaakala natin, mga kapatid, matagal pa naman, hindi ko pa tapos yung baga mga plano ko at mga ganito-ganito. Kaya doon nakafocus, mga kapatid. Pero ang sabi ng banal na kasulatan, sa hindi mo iniisip, baka babalik ang Panginoon. Kaya para safe tayo, mga kapatid, dapat seryosuhin natin yung paglilingkod natin sa Panginoon. Dapat magsipaganda tayo, mga kapatid. Pero kung babalik man ang Panginoon 10 years from now, 20 years from now, walang problema. Walang problema. Pero dahil ang sabi ng Biblia, the coming of the Lord is like a thief in the night. Ang pagbabalik ng Panginoon tulad ng isang magnanakaw. Kung nalalaman sana ng puno ng sambahayan, darating ang magnanakaw, magpuyat siya, hindi niya hayaang tibagin o nakawin ang kanyang mga ari-arian. Pero ang sabi ng Biblia, darating ang magnanakaw without prior notice. Hindi siya tatawag sa cellphone mo. Hindi siya magpapaalam, darating ng bigla. Ganyan daw ang pagbabalik ng Panginoon. Halimbawa, darating ang Panginoon. Ano po? At hindi po tayo, mga kapatid, nakapaghanda. So hindi po natin masisisi ang Panginoon. Amen? Hallelujah. Katulad sa nangyari sa panahon ni Noah, binigyan sila ng napakahabang palugit, mga kapatid, 120 years bago pumasok si Noah sa daong at isinara ng Panginoon. Nung naisara, mga kapatid, sa buong sanglibutan, 8 kaluluwa lang ang naligtas. Napakasakit. Pero salamat sa ating panahon, hindi lang 8 kaluluwa. At sino mang sumampalataya sa Panginoon sa panahon ng biyaya at maglilingkod ng maayos, makakasama sa rapture. Iyan lang ang pag-asa natin, na tayo po isa sa maging mapalad na makasama sa rapture of the churches. Hallelujah. Yan lang ang pag-asa natin. Huwag na natin sabihin, huwag na natin anuhin, mga kapatid, na pagkatapos ng rapture, maging matapad lang ako, maging seryoso lang ako. Papaano? Ibalik na sa Hudyo ang kaligtasan.
kahit ano pang gagawin mo, lumuha ka man, maglulubisay ka man, wala nang pagkakataon. Kaya, inuulit ko, dahil tayo po ay napagilang sa iglesia sa panahon ng dispensation of grace. Mga kapatid, pagkakataon pa natin ito. Pero may tinakda ang Panginoon na tamang panahon na ibabalik sa Israel ang kaligtasan. Ang mga hintil, babay. Walang pagkakataon. Kaya ito ngayon ang pagkakataon natin. Samantalang hindi pa nagrarapture. Let us all stand. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tumayo tayo mga kapatid. Praise God. Bago tayo umalis mga kapatid, bakit? Bago po tayo umalis, doon po sa napakinggan natin, talaga namang seryoso po ang mga salita ng Panginoon na kanyang ipinahayag sa atin mga kapatid, na samantalang meron pa tayong nakakataon. Hindi tayo ay tulong sa ating Panginoon na sana maging maayos na nasa paglilingkod sa Diyos. Dahil ang kanyang pagbabalik, huwag mong isipin mga kapatid, ng pagbabalik ng Panginoon. Napakalayo pa, matagal pa. Pero ang sabi ng Biblia, ang pagbabalik ng Panginoon ay tulad ng isang magnanakaw. Ang pagbabalik ng Panginoon, wala pang pasabi mga kapatid. Kaya, importante, samantalang lipas pa ang biyaya ng Panginoon, humingi na po tayo ng tawad at humingi na po tayo ng tulong. Natulungan tayo ng Panginoon na maging seryoso ang ating paglilingkod sa Kanya. Hinahanap-hanap ko dating kagalakan, ang tamis ng pag-ibig ko sa'yo. Nasasabihan ko'y muli sa puso ko'y naranasan, ligayang dulot mo na walang kapatid. Sa aking pag-isa, naisip ko rin na bakit ba nagawa na magbago pa. Di ba sabi ko sa'yo, ikaw lang sa habang ako makakalik sa saranggabi at aming oras. Ang maibig na pag-ibig mo ay di mo ipagkakatabi. Iyo ang puso ko ngayon sa'yo magbabalik. Mula ngayon hanggang sa langit, kahit na lumalayo, lumalamig ang pagsuyo. Ang pag-ibig mo, Jesus, ay tinubig ko. Sa sandaling kailangan
hanap ko dating kagalakan, ang tapos ng pag-ibig ko sa'yo. Nasasabit akong muli sa pagsuko'y naranasan, ligayang dulot mo na walang kapantayan. Sa aking pag-iisa, naisip ko na bakit ba nagawa na magagawa. Di ba sabi ko sa'yo noon, wala na harapan, mamahalin sa sandali at paglilimuran. O ng pag-ibig ko sa'yo ay di ko ipagpapalit. Ang marunong na pag-ibig ko ay di ko rin ipagpapalit. Iyo ang puso ko ngayon sa'yo mababalik. Mula ngayon hanggang sa langit. Mula ngayon hanggang sa langit. Hallelujah! Hallelujah! Unang pag-ibig ko, Panginoon, ay hindi mo ipagpapalit ang mainit na paglilingko. Tulungan mo po, Diyos, ang iyong mga anak. Samantalang ang biyaya ay hindi pa nakasara, samantalang ang biyaya bukas pa para sa mga hindi. Tulungan niyo po kaming lahat, Panginoon, na seryosohin po namin ang paglilingkod at hindi maging kampante lamang. Sapagkat any moment, any time, kay babalik, ano kaya ang kahinatnan ng aming mga kaluluwa kung hindi po namin pinahahalagahan ang aming paglilingkod. Kung hindi po kayo masusumbatan, hindi po kayo dapat ang sisihin na sa amin po, Panginoon, ang pagkakamali kay samantalang bukas pa ang pintuan ng iyong biyaya na hindi pa nakasara. Dapat samantalahin po namin, Panginoon, lalong-lalo na tulungan niyo po ang aming mga mahal sa buhay, ang mga hindi pa nakabahagi, Panginoon, ng kaligtasan sa panahon ng biyaya, na hindi po maisasara, hindi po maabutan na kung saan ang kaligtasan, ibabalik na sa sambahayan Israel at wala ng pagkakataon ng mga hinggil. Kaya po, Panginoon, ang mensahe ito po'y mind opener para sa isa sa amin, na dapat, Panginoon, ayusin lang po namin ang aming paglilingkod sa inyo. At ang aking pong dalangin, O Diyos, tulungan niyo po ang iyong mga anak. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na ang iyong mga pangako, O Diyos, nawa ay amin na pong maranasan, nawa amin na pong mahawakan, nawa makaranas po kami, Panginoon, ng masaganang buhay upang sa gayon wala na po kami dahilan na hindi po kami magseryoso, hindi po kami maging maayos sa paglilingkod dahil ang aming mga panahon na ninakaw, Panginoon, dahil sa hanap buhay at pagsusumikap. Panginoon, Lord, mapalitan na po, Panginoon, ng bawang paglilingkod sa inyo dahil provided ang lahat naming pangangailangan. Yan po ang aking dalangin, Panginoon, by the authority of the Word of God, and by the power of the name of Jesus. Bago po daw dumating ang dakila at kakilakilabat na araw ng iyong pagbabalik, maranasan ng iyong mga anak, Panginoon, ang kaginhawaan sa buhay, na maging maginhawa ang aming physical, maging maginhawa ang aming spiritual, maging maginhawa din naman, Panginoon, ang aming mga material upang dumami ang kapayapaan dahil
dumami ang aming biyaya. Salamat, Panginoon, tiniklay po namin, O Diyos, ang iyong mga pangako, sapagkat ikaw ay tapat na nangako. Wala ni isang pangako na iyong bibiguin. Ayon po sa aming kaalaman na meron po kayong 9,759 promises, napakarami, malapit 10,000 mga pangako. Ngunit sinabi niyo, pinatotohanan niyo, ni isa sa iyong pangako ay hindi niyo, Panginoon, bibiguin. Iyo pong tuto pa rin. Kaya pinanghawakan po namin. Salamat, Panginoon, na meron pong nagalaan bago po isasara ang biyaya. Ang iyong iglesia ay umusad. Ang iyong iglesia ay lumago. Marami pang mga kaluluwa, Panginoon, maging kabahagi sa kapanahonan ng biyaya bago na isara ito. Marami pang maliligtas. In the name of Jesus. In the name of Jesus, let us worship. Hallelujah. Hallelujah, come on. Mag-iwan tayo ng mga kaunan. Mag-iwan tayo sa kanya ng ating matatapat na magtuturo na tayo tatapos sa buhay tayo. Kaya ipanaman tayo sa iyong nagilang katapatan. Ikaw ang Diyos ng hakabin. Ikaw ang Diyos ng patay. Ayaw mo mo, Panginoon, na may isang mahamak sa amin. Kundi, Panginoon, ginawa mo po ang lahat ng iyong magagawa. Para kung pupili ang lahat ay namagtas at nangangalam sa katotohanan. Salamat, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, sa iyong pagkilos, Panginoon, sa aming mga puso at pagbubukas niyo po ng aming mga isipan. Sa iyo lamang, Panginoon, ang lahat ng papuri. Sa iyo lamang, Panginoon, lahat ng karamalan ngayon ang magpakailanman. In Jesus' name. Siya ang balay sa biglang bumibig. Wala'y kahalang mula sa labanan na nananabigan ng siyang nanan. Kalipayo at pagpupan sa biglang. Siya ang balay sa biglang